Hi, a pleasant day to everyone. This is Dr. Gerald Villela, and we'd like to welcome you back in our web series. At ang topic po natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa influenza or flu. Influenza is an infectious disease caused by a virus which belongs to RNA viruses, and they belong to a family what we call as Orthomyxoviridae family. This virus infects birds and mammals, which includes us, humans. There are three types of influenza virus. Ito po ay type A, type B, at type C virus. Ang type A and type B virus, sila po ang nagkakos ng epidemics, especially during cold season. And at the same time, ang type A and type B virus will cause a lot of health problems like death and hospitalization. Type C virus is milder than type A and B virus. It doesn't cause any death or hospitalization, and it produces also milder symptoms. Ano-ano po ba ang pwedeng maramdaman ng isang taong may flu or influenza? Pangkaraniwan, meron silang lagnat, low to moderate grade fever. Kasama ng lagnat ang pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan o ng mga muscles, pagkakaroon ng ubo, sipon, sore throat, at minsan, meron din silang pagsusuka. In fact, yung iba nagkakaroon pa nga ng diarrhea or pagtatae. Paano ho ba tayo mahahawa sa influenza? One is via direct transmission. Kapag ho tayo ay naubuhan o nahatsingan ng isang taong may influenza, then nalanghap po natin yung virus directly to our mouth. That's one way. The other way is through airborne transmission. Kapag ho nalanghap natin ang hangin kung saan may mucus or phlegm o kung saan bumuga o humatsying ang isang taong may influenza. The third one is by direct contact. That is from hands to eyes, hands to nose, hand to mouth. So kung halimbawa kayo po'y nakapag-shake hands sa isang taong may flu, then ipinahid nyo sa inyong ilong o sa inyong bibig, maaari din po kayong mahawa ng influenza. Paano ho ba natin ginagamot ang pagkakaroon ng influenza? As I've mentioned, influenza is caused by a virus. So definitely, hindi kailangan ng antibiotiko. So kung kayo po ay may flu, wag na wag po kayong basta-basta magtitake na antibiotic. This can be taken care of sa bahay lamang. So usually supportive management. Kailangan natin ng pahinga. Ikalawa, kailangan nating uminom ng maraming tubig. Ikatlo, pwede po tayong magpakulo ng tubig at inhale natin yung steam na poproduce sa pinapakulo ang tubig or ang tinatawag nating steam inhalation. Sa pamamagitan po noon, lumuluwag yung ating mga sinuses at natatanggal yung pagbabara ng ating paghinga. Maaari din po tayong gumamit ng mga gamot, over-the-counter drugs para sa fever, sa ubo, at sa sipon at sa pananakit ng kalamnan. Kaya lamang po, gusto ko lang po kayong sabihan, kapag persistent po ang mga sintomas, kailangan po kayo magpunta kaagad sa inyong mga doktor para maiwasan ang pagiging complicated ng inyong kalagayan. Ang mga komplikasyon po ng flu ay napakarami. Pwede po itong maging cause o sanhi ng pagiging absent natin sa trabaho at sa ating pagpasok sa eskwelahan. And it can also produce sinusitis, ear infection, or kaya bronchitis o even sa mas malalang pneumonia. Sa market po natin ngayon, there's a product which is BioFlu. BioFlu is composed of paracetamol, phenylephrine, and chlorpheniramine maleate. It takes care of all the symptoms of flu. Tulad ng paracetamol, pinangangalagaan po niya ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Phenylephrine will take care of the nasal stuffiness o nasal congestion para lumuwag ang ating paghinga. While the chlorpheniramine maleate will relieve the nasal stuffiness, itchiness, and watering of the eyes. Siguro importante rin natin malaman paano natin mape-prevent ang flu. Paghugas ng kamay is very, very important. At yung isa pang way to prevent flu is by having flu vaccine. Dapat yearly nagpapabakuna kayo ng flu. In summary, nalaman po natin kung ano ang flu, ano ang mga sintomas, paano tayo nahahawa ng flu, at paano natin ginagamot ng flu. So that's it for today. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa amin. At ito po ulit si Dr. Gerald Villela. Hanggang sa muli!